kahit anong gawin nilang pang-divert sa problema, no. Hindi naman nila maloko yung taong bayan. Alam naman ng mga Pilipino kung saan nangyari, kung kailan nangyari itong mga kalukuhan na ito. Hindi panahon naman ni Saldico at ni Martin Romualdez. Yung mga panahon na yan, naglilipana talaga itong ghost projects na ito. So, kahit anong gawin nilang pang-divert, wala pa rin, hindi maniwala ang tao dyan. Masalaw pang mainis ang taong bayan dyan sa kung pinipilit nila na papuntahin ang yung heat, yung init ng damdamin. Pilit nilang papuntahin sa mga Duterte, papuntahin sa Davao, mas lalong mainis ang taong bayan sa kanila. Imposible hindi magkikilos yung food chairman kung walang approval ng boss mo. Yung direct boss niya is the speaker. Hindi man niya pwedeng mag-discarte dyan ng sarili niya. With the clearance naman palagi sa speaker yan. So, hindi po pwedeng Saldico lang kay Saldico lang ito. Ang ending ng investigasyon. At saka yung sabi niyang death, no? Balikan natin yung death na sasabi niya. Ilang yung bodyguard na sabi ni Gutesa na bodyguard ni Saldico, 90 o 120 ba? Nasa 90 daw, Sen. Nasa 90. Nasa 90. Takot ka ng death, may 90 ka na security detail. The MJ, adman kay gabi man lang gikuan, gabi man lang na agian gid nga baha. Loy. Sir, sa Cebu, saan po kayo particular na mga lugar dumalaw ngayong araw? Yung mga badligit nga mga lugar, no? Ang Cebu. Una, pinuntahan natin yung barangay Upaw ng Mandawi. Tapos diretso tayo sa barangay Kutkot ng Liluan. Barangay Kutkot ng Liluan. Tapos dumiretso tayo sa barangay Kabadyangan ng Compostela. Tapos diretso tayo sa Danau. So bali 4 na lugar yung pinuntahan natin kanina. Sa inyong pakikipag-usap, sir, sa ating mga kababayan, ano po yung pinaka-urgent need nila na hinihiling sa pamahalaan? Aside from yung pagkain talaga ang pinaka-on. Tubig, pagkain, wala silang kuryente, walang ilaw, walang signal. Walang signal. Hirap maguntakan doon. Tapos ang palaging halos lahat ng barangay na pinuntahan ko humihingi sa akin ng bakso. Sabi ko, wala man akong dalang bakso ngayon, puro relief goods itong dala ko. Kasi yung debris, yung mga debris doon na nagkalat na gabundok na laki ng mga debris. At saka ang baho pa. Amoy patay ba? Yung sangsang amoy ng patay. Hindi rin siguro kung patay na hayop o patay na tao. Yung nasa ilalim ng mga debris. Kaya hindi man na kayang manumanuhin yung mga debris na napatakuan man, gabundok man. So, humingi sila ng tulong. Baka mayroon makapahiram ng bakho. Halos yung 4 na barangay na pinuntahan ko, yun ang hinihingi. Opo, Sen, sa inyo pong pagpunta doon, parang nandun din yata si Senator Bongo at iba po niyo mga kasamahan na senador. Kayo po ba magpapatawag, sir, ng pagdinig para ma-fast track itong mga kailangan ng ating mga kababayan, hindi lang po sa Cebu, lahat po ng mga naapektuhan ng Bagyong Tino? Yes, sa ngayon nakatutok tayo dito sa Cebu, pero yun pala, yung ibang yung sa Negros Island region, no, yung particular dong sa sa Negros Occidental, yung may Kabangkalan City,
Grabe doon, hindi lang ang debris nga doon, bato talaga. Malalaking bato nagkalat doon sa kanilang sa palibot. So siguro titingnan ko, I will consult with my colleagues pag open ng Senado ngayong Monday. Pero ang problema ko kung matuloy kami mag-resume ng session ngayong Monday dahil alam natin merong maglalandfall na naman itong super typhoon ngayong Monday. Baka hindi kami makapag-resume ng session. Opo. So titingnan natin at anong magagawa natin dito. Dito na naman sa atin sa Metro Manila at Luzon, Senador, ang magiging challenge starting ngayon pong araw ng linggo. Pero Sen, sa inyo pong pag-iikot sa Cebu at sa mga naapektuhan po ng Bagyong Tino, palagi pong sinisingil ng mga kababayan natin, especially kayo po yung nagbabasa ng mga komento sa social media, yung pananagutan sa mga proyekto na flood barrier, drainage project, infrastructure, at tinatanong pa yung disaster preparedness dahil may nag-comment dito, sabi niya, yung nature, Sen, yung kalikasan, ang naging dahilan po o nag-cause ng bagyo. Pero yung negligence at yung korupsyon turn it into a disaster. So itong mga ganitong komento, hinaing ng ating mga kababayan, ano pong tingin nyo dito, sir? Well, makikita natin na punong-puno na yung ating mga kababayan. Marinig mo naman yung mga pagmumura nila. No, talagang nagmumura sila sa mga nangyayari. Dahil nga, expected nila na itong mga flood control programs, ito ay makamag-mitigate sa effects ng, alam naman talaga natin na there's no 100% guarantee na walang disaster na mangyari. Pero at least, somehow, yung epekto ng climate change ay ma-mitigate through itong mga flood control program na ini-implementa natin gobyerno. Pero kung makita mo, yung flood control na tinamaan, paglabas sa bituka, walang laman na, walang mga kabilya nga yung bato lang na pinagagano ng pinagtapalan lang ng simento. So, imbis na may stop sana yung pagragasa ng tubig na hindi gagawa ng sariling daan yung tubig, mapapasunod sana doon sa normal flow ng normal route ng ilog, ay ito ay gumawa ng sariling daan dahil yung nabangga niya na flood control ay nawasak at yun na. Doon na nagsimula ang problema dahil apektado na yung mga kabahayan doon sa dapat hindi dadaanan ng tubig. Opo, Senador, si Admar po ito, considering yung Cebu province po pala, pangalawa sa may pinakamalaking budget o inilaan na proyekto para sa flood control. Yet ganito po, maraming nagsasabi talaga na first time na nangyari sa kanila itong mga pagbaha. Kung kailan pa nagkaroon ng maraming mga flood control project, abay doon na nagkaroon ng mga worst na klase po ng mga pagbaha, sir. Ayun talaga, expect mo talaga na gano'n ang mangyayari, no? Yung frustration ng taong bayan. They are very much frustrated kung bakit nangyayari itong ganito despite sa napakalaking halaga na pinilaan ng ating gobyerno para sa flood control program. Sila, gusto siya na hindi maganda pagka-implementa yung mga proyekto na yan. Opo, pero ang katakataka, maraming nagtataka, lalo na po sa mga kababayan nyo dyan sa Davao City, ay doon pa nag-imbestiga po, Senador. Yun nga, no? Yung corruption na sa Manila daw. Tapos yung baha na sa Cebu. Pero ang investigasyon na sa Davao. Opo, at pati yung naungkat din kasi nga flood control, na-mention din ng palasyo yung marami mga flood control na intact na daw, marami na daw mga flood control na naitayo during Duterte administration. Pero wala akong naalala
na during Duterte administration ganito kalala ang naging epekto ng mga pagbaha. Ang alam kong malala is yung panahon ng Odette, pero malakas yung hangin nun eh. Kumbaga hindi na mapipigilan talaga yun. Yun yung ano, pero dito ang nakita ng ating mga kababayan, grabe yung mga pagbaha na klase po, Sen. Kahit anong gawin nilang pang-divert sa problema, no, hindi naman nila maloko yung taong bayan. Alam naman ng mga Pilipino kung saan nangyari, kung kailan nangyari itong mga kalukuhan na ito. Hindi panahon naman ni Saldico at ni Martin Romualdez. Yung mga panahon na yan, naglilipana talaga itong those projects na ito. So, kahit anong gawin nilang pang-divert, wala pa rin, hindi maniwala ang tao dyan. Masalaw pang mainis ang taong bayan dyan sa kung pinipilit nila na papuntahin ang yung heat, yung init ng damdamin. Pilit nilang papuntahin sa mga Duterte, papuntahin sa Davao, mas lalong mainis ang taong bayan sa kanila. Opo, maliban dun sa Davao na nabanggit ninyo, flood control noong Duterte administration, pati yung Dolomite, sinisi na rin sa mga pagbaha po. Ngayon na, after na na-implement po ito, Senador. Ay, ganun na ba sila ka-desperado maghanap ng diversion? Ganun na sila ka-desperado na mukha tuloy silang tanga kapag i-insist nila yan. Opo. Dito po sa issue po ng flood control, investigasyon po, marami pong nakaantabay. Kailan po kaya babalik ito at ano po yung possible na aasahan po natin, sir, dyan po sa Senado? Well, kami sa minority, no? Since we are with the minority bloc, naghihintay lang talaga kami kung anong mga hakbangin na gagawin ng majority dahil sila naman may hawak ng mga committee ngayon, sila naman may hawak sa liderato ng Senado, and nakikinig lang kami sa sabi nila na mag-resume daw ng investigation sa 14. Sana matuloy yan yung resumption ng investigation sa 14 at babalik naman daw si Senador Panfilo Lacson para maging chairman ng Bicol Blue Ribbon Committee. So, titingnan natin. Now, we will still cooperate. We will be actively engaged in that investigation. Dahil kailangan talaga ang role ng minorya dyan sa investigasyon na yan. Opo, Senador, si MJ po ulit. Sir, marami po kasing nahihiwagaan, no, dito sa inyo pong samahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. 24 po kayo, Senator Bato, at kayo po ay nasa minority ngayon. Dati po kayo majority nung iba po ang Senate President. Pero nagtatanong ang mga kababayan natin kung totoo ba talagang intact pa rin ang majority? Kasi alam mo naman, Sen, may sarili po na task force o ilulunsad na investigasyon ng ombudsman yata laban sa dalawang senador na nandoon sa majority, Senators Villar, Camille and Mark. Ito ba'y magkakaroon, sir, ng epekto sa majority? Tingin mo, sir? Depende yan sa pagkuha, depende yan how they treat that threat. Kung threat yan sa kanila, yung ginagawang investigation. If sila ay matakot, ay mananatili sila dyan sa mayorya. At least, kung mayorya ka, naka-align ka sa Malacanang, baka sakali, may tulong sa sitwasyon mo. Pero kung ikaw ay magalit, ay alis ka talaga sa mayorya at pupunta ka sa minority. So kung sila ay pupunta sa minority, baka magiging majority na rin kami. Pero nakikita mo, Sen, yung volatility ng sitwasyon ngayon sa inyo dyan sa Senado? Yes, anything can happen. Hindi po gano'n ka-stable yung majority ng Senado.
Hindi po gano'n sila ka-stable. Anytime, pwede may mangyari. Oh, yung namumuang partner Opo, May- Sen, kapansin-pansin yung mga nasa minority, sila po yung nagiging bida sa mga kaso po. Yun nga. Ewan ko kung coincidence yan or talagang pinagplanuhan. Hindi natin alam. Hindi ba yan perks? Package? Ha? sa, sa pagiging minority said, grabe naman yung package niyan. Pero sir, itong nangyayari ngayon sa mga baha, matindi, marami na po, daan-daan na po ng casualty sa Bagyong Tino. Pag binuksan po ulit yung investigasyon sa flood control, makatarungan po ba ang Gutierreza pa rin ang topic at hindi itong mga resulta ng dilubyong dala ng Bagyong Tino, Senador? Well, kasi ang significance doon sa kay Gutierreza is that yung talagang nagdawit, no? Kasi noon hanggang Saldico lang ang tinutumbok. Ngayon, yung testimonya ni Gutierreza, yun talaga nagdadawit kay dating Speaker Martin Romualdez. So, hindi pwedeng ibaliwala yun. Dahil gusto mo kaya natin matumbok talaga yung mga mastermind. So, dapat very important na mapalo up yung testimonya ni Gutierreza. Opo. So, at saka yung maraming sinabi ang mga diskaya, no, na mga congressman. Mukhang enjoy yung mga congressman yun. Hindi na napapansin, tahimik na sila. Samantalang ang focus ng atensyon nandun sa mga senador. Kami na nga nag-imbestiga, ang napupukusan pa sa investigasyon yung mga senador. Anyway, kung may kasalanan yung mga kasamahan ko, ipananagutan nila yan at kaya na lang harapin yan. Pero hindi pwedeng kalimutan yung mga congressman na napakarami nun na binanggit ng Diskaya. Ang binanggit na niya 17. Mabuti kung 17 lang yan, baka mas marami pa. Opo, bumabati po ng magandang gabi sa inyo si Kyoko Sudu, Senador, at tinatanong niya, dahil nabanggit po sa Senado ang pangalan ni former Speaker Romualdez, nakikita niyo po ba yung possibility na maimbitahan ang dating Speaker sa pagdinig? Pero kung seryoso ang Blue Ribbon Committee, pwede namang imbitahan at pero hindi pwedeng pilitin. Pwedeng imbitahan pero hindi pwedeng pilitin na mag-appear dahil nga meron tayong interparliamentary courtesy. Congressman pa rin naman siya hanggang ngayon. So kung gusto niya magpaliwanag at voluntaryo siyang pupunta after maimbitahan, then wala sigurong problema. Walang problema dahil may nangyari naman na mga ganyan, no? Voluntaryo. Huwag lang pilitin. Pero si Saldico ay dapat talagang mapilit itong humarap dahil wala na itong parliamentary courtesy na pwedeng pagmamayabang dahil hindi naman siya senador o resign naman siya. So dapat humarap ito at paano natin ito mapapaharap kung nasa labas ng ating bansa, dapat kung seryoso sila na papapanagutin yung tao na ito ay dapat yung kanyang passport ay kinansila na para mapilitan itong umuwi at pauwiin ng mga kung nasaan man, anong bansa man ito siya ngayon. Mapauwi na ito. Pero kung ayaw nila, huwag nilang ikansila ang passport. Opo, tsaka meron daw death threat, Senador. May mga bantaro sa buhay, kaya naisin man daw na bumalik ng Pilipinas, abay self-preservation muna dahil may mga death threat. Sir, si Saldico. Ay, nako. Death threat. Baka imagine na niya yun dahil sa galit ng tao sa kanya. Na-imagine na niya yung death threat na yan. Opo, at saka tinatanong dito ni Jeanette at bumabati rin sa iyo, Sen, ng magandang gabi. Sabi niya, imposible naman daw na yung nakakataas kay Saldico o parang ibig niya sabihin yung speaker, dating speaker, walang alam doon sa ginagawa ng dating APRO chairman, Senador.
Imposible. Imposible hindi magkikilos yung food chairman kung walang approval ng boss mo. Yung direct boss niya is the speaker. Hindi man niya pwedeng mag-diskarte dyan ng sarili niya. With the clearance naman palagi sa speaker yan. So, hindi po pwedeng, saldi ko lang ang ending ng investigasyon. At saka yung sabi niyang detreat, no? Balikan natin yung detreat na sasabi niya. Ilang yung bodyguard na sabi ni Gutesa na bodyguard ni Saldico, 90 o 120 ba? Nasa 90 daw, Sen. Nasa 90. Nasa 90. Takot ka ng detreat, may 90 ka na security detect. Hindi siya dapat matakot. Tsaka yung yaman niya, marami din siyang mga air assets. So, kumbaga, kayang-kaya niya na mag-hire ng maraming security rin. Correct. He has all the money. Mali-malita nga yung pera, di ba? He has all the money na mag-hire ng security. Opo, tsaka ano pong reaksyon niyo dito, sir? Dito sa sinabi ni Ombudsman Boying na gross negligence at hindi plunder. Ipaliwanag niya na maaaring managot si former Speaker Romualdez sa kasong gross negligence kung walang matibay na ebidensya para sa kasong plunder kaugnay po sa mga irregularidad sa flood control projects. Pero nabanggit niyo po kanina, sir, na maaari namang posible namang hindi kumilos yung nasa baba kung walang approval doon sa taas. Yun nga. So kung gusto nilang idiin, maraming paraan. Kung gusto nilang isalba, kung gusto nilang idiin, maraming paano pagka-Tagalog yan? Hindi ko na. Kung gustong idiin, maraming Paraan. Basta Maraming dahilan. Paraan. Ganun. Oo, ganun yun.